Kumusta mga ka-vlog? Ito po si Cruz Wonder. So ngayon po, pag-usapan naman natin ang pros at cons ng pagtira at pagtatrabaho sa abroad. So number one po ay competitive salaries. So alam naman po natin na pag sa sinabing abroad, mas malaki po ang sahod kaysa sa Pilipinas. Pwede po natin i-check yan sa mga website na pag-a-applyan ninyo or sa mga POA website. Sa abroad po kasi, may opportunity po kayo makapag-ipon na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Pero pwede ka naman mag-ipon sa Pilipinas, pero kadalasan po ay tama-tama lang. So, habang nandito sa abroad po ay tiyaking po ninyo na makapag-save kayo at i-set aside po yung mga needs niyo or want para ma-separate niyo at makapagtabi na kayo agad-agad. Number 2 po ay career growth opportunities. So maraming company po sa abroad ang nagbibigay ng libreng training para sa mga empleyado nila na may magandang performance. Or pag minsan po ay napadala po kayo sa abroad or hindi kaya ay pagtitraining kayo or pag-aaralin nila. Pag minsan naman po ay base sa performance niyo every year, binibigyan na po kayo ng idea ng inyong boss para sa next level ng inyong positions. Maganda po na tayo po mismo as an employee dito sa abroad ay ipaplano rin tayo ng career progression within 1 year, 2 years, or 5 years, or and so on. So number 3 naman po tayo ang safety at job security. So particularly po dito sa Singapore, maganda po ang labor laws. Naka-breakdown po yung different types of working visa para sa Pinoy at sa iba pang expat. Umpisa po natin sa work permit. So work permit po yung pinaka-entry level. Susunod po ay S-Pass. So sa S-Pass naman po ay merong quota. So usually po makikita natin yung mga F&B's industry. Meron din sa services. Meron din mga sa manufacturing. Din yung higher working visa naman ay ang employment pass or EP. Ito po yung mga managerial levels. Marami pong Pilipinong mayroong gano'n. Isa rin sa maganda po ay ang pagkakaroon ng family status kung meron kang S-Pass. S-Pass meron silang certain criteria, pero E-Pass po automatic po. Pwede mong dalhin ng iyong family dito. So, sa ibang bansa naman po, gaya ng Saudi or Macau or China, Hong Kong, galing din po kasi ako doon. Meron din pong ganun. Kaya lang, sa Macau, Hong Kong, China, medyo may restriction at usually medyo mas mahirap ang blue card or working visa. So, depende po yun kung anong i-apply sa inyo ng company nyo. Pero ang mahalaga po, malaman ninyo kung ano yung mga benefits ninyo sa kategory ng inyong visa para alam niyo kung yung mga i-expect ninyo, inclusions or exclusions ng mga benefits na pwede nyo matanggap. So, mahalaga po na pag-aralan po ninyo. So, tatako naman po tayo sa mga cons. So, number 1 po ay ang high cost of living. So, sa pagtaas naman po ng salary nyo abroad, may opposite consequence naman po. Kasi iba po ang prices dito sa abroad. Gaya ng bahay, pagkain, at iba pa. Isang bagay po ay pwede nyo pong i-research sa website para makatulong po sa inyo. May mga website po na bibigay ng comparison ng cost of living abroad compare sa specific country. Gaya ng Pilipinas versus US or Pilipinas versus Saudi or Pilipinas versus Singapore. So, andito po sa screen na bibigay ko po yung specific website na ginagamit ko since 2012. So, malaking bagay po yun kasi yung website na po ito, mayroon siyang estimated or average na angkop sa lahat. At base rin po ito sa mga feedbacks ng mga expats or mga OFW. As mentioned po, mahal po ang bilihin. Gaya po sa Singapore, napakamahal po ang rentals. Think nga sa ngayon po, number 1 or 2 na po ang Singapore sa pinaka-high cost of living pagdating sa renta. Sa pagkain naman po, marami pong option dito sa Singapore. May mga hawker na pwedeng puntahan, may mga nasa limak na sok na naman sa budget. Pero, huwag po kayo mag-expect na parang 50 pesos katumbas. Usually po dito, ang katumbas ay nasa 200 or $4 equivalent. Sa ibang bansa naman po, gaya ng Macau, mas mura naman po.
So, depende po yan kung saan po kayo pupunta. So, alamin niyo kung ano yung mga bagay na dapat gagastusin niyo sa abroad. Para kung nag-ask kayo ng salary in the future or kung mag-apply kayo sa abroad, alam niyo na meron pa kayong matitipid. So, number 2 naman po tayo sa cons. Ito po ay ang stressful work culture. Gaya po ng mga factory industry, mas mahaba po ang work hours. So usually po nag-overtime sila ng higit pa sa inaasahan. So, like example po sa Taiwan, so usually po maganda po ang pasahod doon pero mahaba rin ang oras. Hindi ko po sinasabi so as a general. May mga country po na talagang maganda po yung work balance. Like Saudi. Dito naman po sa Singapore, maganda naman ang work balance. Ngayon nga lang, matindi ang rat race dito kasi kailangan mo mag-progress sa career mo every year para ma-retain ka or ma-renew ka. So, number 3 naman po tayo sa cons. Ito po ay ang limited social life. May mga country po na may mga restriction regarding sa mga overseas workers. Hindi lang sa mga Pilipino kundi sa ibang lahi din. Gaya po ng Saudis. Mahalagang malaman po natin yung mga restrictions bago tayo magpunta doon kasi may mga pinagbabawal sila like na gathering na public na babae lalaki. Example din po yung sa mga factory na long hours, extreme weathers like probably sa Russia. So may mga panahon na nasa remote areas kayo. May mga kababayan po tayo na nagtatrabaho sa remote areas na wala pong social lives. Usually po nasa loob lang sila ng facility or barracks o sa bahay nila. But bakit ko po nasabi yan? Kasi nangyari din po sa akin yan sa Saudi Arabia. So nagtrabaho po ako ng engineer po ako from 2012. So few years din po ako doon. So na-assign po ako sa remote areas. Ang ginagawa po namin ay ang military buildings at mga roads. So during that time, so get na ng butok. Hindi naman po mainit pero pag gusto po namin pumunta ng city, kailangan po namin magbiyahe ng 3 to 4 hours. Usually po nakakita lang po ng ibang tao o nakakapunta ng city within 1 to 3 months. Madalas nasa barracks lang kami, internet, o sa family, pero nakaka-boring pero nakakaipon ka rin. Ayun din ang kagandahan. Yan nga, kung kaya nyo ganun, why not? Pero dapat i-ready nyo po yung sarili nyo sa pag-homesick kasi may mga nakilala rin ako na medyo nagkaroon ng mga problema sa mental kasi talagang dun maano yung mindset mo regarding sa pagiging alone mo sa abroad. So, ayun po. For the final notes, sa likod po ng mga sinasabi niya malaking salary at madalas na pagtatagumpay sa pagtrabaho sa abroad, mahalagang malaman din natin ang mga pagsubok na kailangan natin harapin sa habang nasa abroad. Hindi lahat po ay puro happiness. May mga pagkakataon po na malulungkot ka o mag-iisip ka pero dapat tatagan niyo po ang inyong sarili at mag-focus po sa inyong goal or ambition na gumanda ang inyong buhay sa Pilipinas o saan man lugar. So, like me po, nag-start po ako ng OFW since 2012, 2023 na po ngayon till now. Nag-work pa rin po ako abroad pero nakapagpundar na po ako ng bahay, kondo at natutulungan ko na po ang family ko. So, tiyaga-tiyaga lang po yan. So, sabi nga nila, pag walang tiyaga, walang ilaga. So, good luck po sa inyong pag-abroad. So, hanggang dito na lang po. Sana po marami po kayo natutunan. At sana rin po ay mag-subscribe po kayo. At sundan nyo ako sa aking journey. Magbibigay po ako ng tips. Hindi lang po regarding sa OFW, pati sa mga real estate, financial management, at mga leadership. So, yun po yung mga bagay nating pag-usapan sa susunod. So, hanggang sa muli po. Paalam.